So, ito yung paggamit ng optimization techniques para naman kunin yung learning rate ng mga estudyanteng nag-aaral o nag-a-acquire ng bagong skill. So, do sa example natin, meron daw isang foreign language student na nag-aaral ng term sa isang foreign language. So, i-assume na lang natin na Pilipino to, foreign language student, no? Or Amerikano, di ba? Nag-aaral siya ng iba't ibang term sa iba't ibang languages. At given ito yung binigay, yung n of t is equal to 16t minus t squared. So, ang hinahanap is yung derivative nun, yung n prime over t. Pero ito yung complicated part niya. Itong nasa taas. Pero pwede naman palang n of t. So, syempre, power rule lang to. Pag sinabi mong power rule, tatanggalin mo yung t dun sa 16, tapos yung exponent, lalagay mo sa tabi, then minus 1. So, 2 minus 1, 1. So, hindi mo na kailangan ilagay. Understood na 1 yung exponent nun. So yun. Dahil 16t minus t squared, so hindi kasi given yung hours eh. So, pag uninterrupted yung kanyang study, nakakapag-aral siya ng 16 terms dun sa uninterrupted study niya ngayon. So, yun. Kasi, di ba, kung i-define natin yung learning rate, yun yung gaano kabilis niya matutunan yung mga pinag-aaralan niya. So, ginagamit din pala yung calculus o yung optimization sa pagkuha ng learning rate. So, yun lang po.